Eclipse pala ang pangalan ng espada ni Rax Disebek. Bali kinumpirma nga yan ni Oda sa latest SBS. At dahil nga sa alam naman natin na ang eclipse ay yung pagtatakip ng buwan sa araw or vice versa, marerelate nga natin ito sa barko ni Blackbeard. Dahil as we all know ang pangalan ng barko ni Blackbeard na siyang anak ni Sebek tinatawag na Saber of Sebek. Saber ni Sebek na ang pangalan Eclipse. Coincidentally nga ang pangalan naman ng barko ng bida natin itong Thousand Sunny. So Sun at Eclipse. Ito kaya yung foreshadowing na kahit pilitin pang lumiwanag netong Straw Hat Pirates pipilitin silang pigilan ng Blackbeard Pirates gaya ng pagtatakip ng buwan sa araw na solar eclipse o lunar eclipse kaya ito na ang araw naman which is si Luffy ang siyang pipigil sa kadiliman netong si Blackbeard. Anyway, isa nga lang yan sa mga impormasyon na ni-reveal sa SBS 114. At yes, sa video nga na to tatalakayin natin ang nilalaman netong latest SBS. At dahil naumpisa na natin itong topic patungkol kay Sebek sundan na natin to. Ang sumunod ngang ni-reveal ni Oda itong pangalan ng barko ng Rax Pirates. Tinatawag nga daw itong Rax Fury. So decent name naman ito para sa isang barko. More information pa nga patungkol sa Rax Pirates ang sumunod ngang kinumpirma ni Oda itong Devil Fruit ng tatlong miyembro ng Rax Pirates. Itong Devil Fruit nga daw ni Captain John yung Jiki Jiki no Mi o yung current Devil Fruit ni Eustace Kid. Itong Devil Fruit naman daw ni Jill Bastard yung Horo Horo no Mi o yung Devil Fruit na taglay ngayon ni Perona. At lastly itong Devil Fruit daw ni Ganzui yung tinatawag na Bomb Bomb Fruit, yung currently na taglay naman netong si Mr. 5. Itong tatlo nga daw na to nag-appear during Thriller Bark arc as zombies, meaning kumpirmadong patay na itong tatlo na to. Sumunod ngang miyembro ng Rax Pirates na tinanong kay Oda itong patungkol sa kung paano daw ba nagiging empress ang isang Kuja sa Amazon Lily. Kung sino daw ba ang captain ng Kuja Pirates siya na daw ba automatically ang magiging empress dito? Bale ang sagot nga ni Oda the other way around daw. Dahil may kasabihan daw sa Amazon Lily na strength is beauty. Meaning kung sino daw ang pinakamalakas at pinakamaganda sa Amazon Lily ang siyang magiging empress. At once na maging empress ka na ikaw na automatically ang magiging captain ng Kuja Pirates. Dagdag pa nga ni Oda na dahil daw sa pagtakas ni Shaki sa kamay ng mga Celestial Dragons sa God Valley ito daw yung naging way ng mga Celestial Dragons para kidnapin itong susunod sa linya na magiging empress na si Boa Hancock. Meaning tinarget talaga itong si Hancock ng mga Celestial Dragons. Follow up question pa nga kung yung earrings daw ba ng mga empress sa Amazon Lily pinapass down kada henerasyon since pinakita ngang pare-parehas daw sila ng mga hikaw. Yes, ika nga ni Oda. Pinapasa daw sa susunod na magiging empress itong mga jewelry na to. Pero nakadepende pa rin daw sa magiging empress kung susuotin ba nila ito o hindi. Bali sa sumunod na impormasyon nga sa SBS ipinakita itong magiging old version ni Yamato once na maging 40 at 60 years old na siya. May good at bad future nga rin. Similar sa mga nagdaang drawing na ni-reveal netong si Oda para sa Straw Hat Pirates. Next, itong pagre-reveal ni Oda na itong tao daw na naka-hoodie na nakita natin in chapter 907 actually na hindi pala si Shanks. Ito nga daw yung kakambal niya na si Shamrock. At yes, kung matatandaan nyo guys sa moment nga na to tinanong netong si Shamrock na may gusto siyang pag-usapan kasama ang mga Gorosei patungkol sa isang certain pirate. At dahil nga sa ni-reveal na si Shamrock pala ito at hindi si Shanks, mukhang magkaka-idea na nga tayo ngayon kung sino ang tinutukoy netong si Shamrock. Tinutukoy kaya niya dito itong kakambal niyang pirata na si Shanks? Speaking of Shanks at Shamrock, ni-reveal na nga rin ni Oda ang pangalan ng nanay nila. Ito nga daw si Magnolia. So alam naman natin na pangalan ito ng isang bulaklak. Kaya naman magkakaroon nga tayo ngayon ng idea na hindi kaya galing rin sa Amazon Lily itong si Magnolia? Siya kaya ang empress dito bago
bago si Gloriosa? Dahil kung iisipin nyo guys yung mga empress nga ng Amazon Lily lahat may pangalang related sa bulaklak. Itong si Gloriosa, si Shaki, si Tritoma at itong si Boa Hancock. Kung babalikan naman natin itong chapter 1159 nakita nating isa itong si Garling sa mga eager na mapasa kamay itong si Shaki. Nagbigay nga rin siya ng interest na gusto niya itong maging asawa. Meaning magme-make sense na posibleng dating empress ng Amazon Lily itong si Magnolia. Since kung itong si Garling nga mahilig sa pinakamagagandang babae sa mundo, which is nung time na to kinukonsider na si Shaki, malamang na ito rin yung rason kung bakit niya nagustuhan at some point itong si Magnolia. Sunod meron ngang nagtanong kay Oda kung bakit itong Jolly Roger daw ng Roger Pirates merong bigote. Samantalang sa pag-uumpisa daw ng paglalakbay ni Roger up to sa point ng God Valley incident wala pa naman daw bigote itong si Roger. Bali ni-reveal nga ni Oda na hindi daw pala ito bigote, bagkos udon noodles. Obviously itong reasoning ni Oda palusot na lang. At alam kong alam nyo rin naman ito. Bigote talaga ni Roger itong design na to. Anyway, may nagtanong nga rin kay Oda ng patungkol sa cover page ng chapter 1158. Itong patungkol sa libingan na may pangalang Kozoki Moria. Tinanong nga ng isang fan kung actually na ito daw ba si Gecko Moria? Yes, itong libingan nga daw na to para kay Gecko Moria. At some point nga nung kabataan daw ni Moria napadpad ito sa dalampasigan ng Wano, kung saan kinupkup daw siya ng mga tao sa Ringo. Itong Kozoki nga ibinigay na bansag lang daw ito kay Moria. At since malaki daw ang utang na loob ni Moria sa mga taga Wano, dito na nga daw niya napagdesisyonan na labanan si Kaido para iligtas ang buong Wano. At alam naman na natin ang nangyari pagtapos neto. Natalo nga itong si Moria at sa pag-alis niya kinuha niya itong bangkay ni Ryuma kasama ang espadang Shisui. Hindi nga daw nagpaalam si Moria sa mga taga Wano dahil sa kahihiyan. At dahil dito inakala ng mga taga Wano na patay na siya. Meaning ito yung explanation kung bakit siya merong libingan sa Ringo. At ang huling impormasyon nga sa SBS itong patungkol kay Golden Lion Shiki. Currently nga 73 years old na daw itong si Shiki. Itong dalawang espada nga niya may pangalang Oto at Kugarashi. Parehas nga daw itong kasama sa 50 skillful graded swords. So dahil nga sa ni-reveal ni Oda yung edad ni Shiki ang ibig sabihin lang currently na buhay pa siya. Anyway, yung iba pa ngang impormasyon sa SBS gaya ng hindi daw pagsusuot ng panty ni Nami ngayong Elbaf arc at itong pagkakaroon ng bat fruit ni Stacy sa tingin ko nga na pwede namang hindi na to pag-usapan, kaya hindi ko na sila sinama. Anyway, ayun na nga yung nilalaman ng latest SBS. Sa mga hindi nakakaalam meron nga tayong dedicated playlist ng mga nagdaang SBS. Kung trip nyo nga itong panoorin ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa ibaba. So yun lang, peace!